Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At ginigreet po natin ang ating mga followers nandito na nakikisalo sa ating banal na misa. Ganyan din po, kumusta po kayong lahat, kayong mga online mass goers natin. Dasal at dalangin ko po na kayo ay nasa mabuting kalagayan at kasama pa rin po kayo sa aming mga pinagdarasal ang inyong mga intention dito sa ating banal na misa. Naway lahat ng mga may sakit, gumaling na. Lahat po ng may utang, mabayaran na. Lahat po ng magbo-board exam, pumasa na. Lahat po ng mga nag-aaway na mag-asawa, magkasundo na. Lahat po ng mayroong mga anak na pasaway, maging masunurin na. At lahat po ng mga nadidepress, nag-aalala, nalulungkot, naway makaramdam na ng tuwa at kapayapaan. Amen po ba? Amen. Kung babasahin niyo po ang inyong Biblia, may mapapansin po kayo sa ugali ng Diyos. Ano? Ang Diyos mahilig magbigay ng utos, pero hindi niya ipapaliwanag sa iyo ano ang mangyayari kung susunod ka sa utos niya. That is the strange thing with our God. God gives instructions, and yet God will not clarify. God will not give particulars. What will happen if you follow His will? Halimbawa na lang po, basahin nyo ang libro ng Exodo. Kung maalala nyo po ang kwento ni Moises. Sinabihan ng Diyos si Yahweh, si Moises, pumunta ka doon sa Ehipto. Kausapin mo si Pharaoh, ang hari. Sabihin mo sa kanya, palayain ang aking bayan. Yun lang po ang instruction ng Diyos sa kanya. Hindi naman pinaliwanag ng Diyos ng Panginoon kay Moises kung ano yung mangyayari pagkatapos siyang kausapin ng hari. Hindi sinabi ng Diyos na magkakaroon ng mga salot na magiging dugo ang ilog. Hindi po sinabi ng Diyos na darating ang maraming balang, ang maraming palaka, na mamamatay ang mga panganay ng mga Egyptians. Hindi po ba? Wala pong explanation na ganyan ng Diyos kay Moises. Hindi rin sinabihan ng Diyos si Moises na pag sumunod ka sa akin, mag-ingat ka kasi pag nakalabas na kayo sa Egypt, hahabulin kayo ng inyong mga kalaban at hahatiin mo ang pulang dagat. May nabasa po ba tayo na gano'n na paliwanag sa Diyos? Di ba wala? Basta't ang sinabi lang ng Diyos sa Panginoon kay Moises, ito, pumunta ka sa Ehipto, kausapin mo ang hari, sabihin mo itong mensahe, ganun lang. Di ba? Ganyan din naman po ang naranasan ni Maria. Balikan nyo ang ating nabasa ngayon, narinig sa Ebanghelyo. Ang kwento ng pagpapahayag ng Diyos kay Maria, ang tinatawag na the Annunciation. Inanyayahan ng Diyos itong si Maria sa plano ng kanyang kaligtasan para sa sanlibutan. Pero, ano ang sabi ng anghel kay Maria? Balikan nyo. Sabi niya, maglilihi ka, manganganak ka ng isang lalaki, tatawagin mo siyang Jesus, magiging dakila siya, tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Hindi niyo po ba napansin? Very general ang plano ng Diyos. Walang tiyak, walang particular. Bakit hindi sinabi ng anghel para maging malinaw kay Maria? O Maria ha, pag tinanggap mo itong misyon na ito, pag tumango ka sa Diyos, yung anak mo ipagkakalulok, pagtataksilan. Yung anak mo papahirapan. Yung anak mo dadalhin sa kalbaryo, papahiya, papatayin, hahawakan mo yung bangkay niya. Ililibing mo siya. Pero pagkatapos ng 3 araw, muli siyang mabubuhay. Bakit hindi sinabi ng anghel yun? Bakit kapag nagbibigay ng utos ang Diyos, ganyan? Napakalabo. Bakit hindi pa sabihin ng Diyos sa atin lahat-lahat ng mangyayari para hindi po tayo nanguhula? Hindi po ba? Kasi gusto ng Diyos na malaman kung tayo ba ay nagtitiwalang buong-buo sa Kanya o gagawin lang natin ang gusto natin. God always instructs us in general terms because
God wants to know if you are willing to do His way or do you just want to do your way? God wants to know, are you willing to do His way or will you do your own way? Isipin nyo na lang po, paano kaya anong mangyayari kung sinabi ng Diyos lahat-lahat na mangyayari doon sa plano? Yung paghihirap ng kanyang anak, tatango pa kaya siya? O oo pa kaya siya? Baka hindi na. Hindi po ba? Kasi matatakot siya. Mangangamba siya. Halimbawa, kung sasabihan ka ng Diyos na ganito, maririnig mo, makikita mo, habang ikaw ay nagdadasal. Alam mo, pagdating ng panahon, yayaman ka. Makakarating ka sa abroad. Pero, mag-ingat ka. Mag-aaway kayo ng misis mo. Kasi magkakaroon ng iba yung misis mo. Maghihiwalay kayo. Kukunin niya yung anak mo. Mananatili sila sa Amerika, ikaw uuwi ka dito. Sa tingin niyo po ba, kung ganyan yung mensahe ng Diyos, tatanggapin mo? Sasabihin naman ng Diyos, pero mayaman ka. Tatango ka pa ba? Di ba hindi? At ganyan din po pagdating sa buhay niyo. Tinatawag ka ng Diyos, pero hindi niya sasabihin yung mga pagsubok mo. Bakit kapatid? Kasi gusto niya palagi ka lang kumapit sa Kanya. Pag pinakita ng Diyos sa iyo agad yung mga problema, di ba, ang tingin mo, ang tuon mo sa iyong mga problema. Makakalimutan mo na meron palang mas malaking Diyos, meron palang mas makapangyarihan na Diyos na kakayanin mo ano man ang mga problemang yan. Mga kapatid, may pag-asa. Bakit? Kasi bukod sa plano mo, may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Kahit na maraming mga pagsubok, kahit na maraming paghihirap, kung ikaw palagi kang umu-oo, tumatango sa Diyos, malalampasan mo lahat ng mga pagsubok at paghihirap na yan. Amen? Kung susunod ka lang sa Diyos, makikita mo may magandang katapusan. May mabuting bunga ang iyong pagsasakripisyo. Alam niyo po bang pinaka-maiksing dasal? Alam niyo po ba ang pinaka-makapangyarihang panalangin kahit na kakaunti lang ito? Ito po ha, tuturuan ko kayo. Remember this. The shortest but the most powerful prayer is, say, yes, Lord. Kayo nga po, yes, Lord. Opo, Panginoon. Just say yes to God to everything. And what will happen? There will be grace, there will be blessing, there will be provisions in your life. Basta yes ka lang ng yes kay Lord. Hindi ka pababayaan, hindi ka mapapahiya, hindi ka niya iiwan. Kaya nga, ngayon, ano man ang iyong hinaharapan, ano man ang iyong pinagdadaanan, may sakit ka man, sabihin mo, yes, Lord.